so ito yung Windows platform. So gumamit na lang ako ng Yumi para sa merging. So nagbo-boot ito sa Windows at saka nagbo-boot din to sa Mac. Kung Mac yung pagbubutan mo, lalabas yung Mac. Tapos pag lalabas yung Windows naman, kapag sa Windows ka gagamit. So check natin isa-isa. Okay, so naglagay ako dito ng tatlong installer na all-in-one. Isang Windows 10, isang Windows 8 na all-in-one at saka isang Windows 7. Okay, so i-check natin yung Windows 10. Pasok tayo dun sa UI niya. Ayan. Ang options. So, 64-bit na ito dahil ito man yung practical. Try natin i-load to hanggang dun sa disk. Ayan. So, working. Subukan naman natin yung iba. Windows installers. Windows 8. Okay, so ito naman yung Windows 8. Ganun din. So, may mga auto-activation na yung Windows 8. Pipiliin mo na lang kung gusto mo na manual ng KMS o kaya ng OEM. Bukan naman natin yung Windows 7. Windows 7. Ganun din. Halimbawa, ito. 64-bit. So, ayan. Nakikita rin yung mga partition. Tapos, naglagay lang din ako ng ilang utility doon sa ibang function niya. Just in case pang backup. Kagaya ng high-res. Kung gusto niyo mag-recover ng mga hard drive, so nandito na yung tools sa DOS. Marami dito. So, kung gusto niyo mag-backup sa UI, halimbawa nasira yung operating system niya, pwede niyo gamitin to. So, ayan, dito na tayo sa UI.
Okay, so nandiyan na yung ma-access mo na yung mga files. Okay, so yung naunang demo kanina is yun yung mga MBR or legacy. Ngayon, kung gagamitin mo naman siya as UEFI, isa lang yung nilagay ko dito sa UEFI, yung Windows 10 na UEFI. So, kailangan mo siya mag-function. Kailangan mo mag-function key para mapili mo yung UEFI, kagaya nito. Restart ko lang yung PC. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung mga unit or mga Unix na or laptop or desktop na mayroong mga option key na activated ang UEFI at saka legacy niya, so matipili nyo naman dito. So, kanina yan yung legacy, yung Ramsta, wala nakalagay na UEFI. So, ito yung UEFI niya. So, ito naman yung hindi niya, ito naman yung legacy niya. So, tingnan natin. Desktop na to. Kanina nasa laptop ako. Okay. So, yan yung legacy niya. Yan yung lalabas. Ngayon, sa UEFI naman, so piliin mo lang yung UEFI, automatic magbuboot na yung Windows 10 dyan. Gaya niya, halimbawa. Okay? Dito kasi sa desktop ko may problema yung ano nito kaya hindi ko ma-demo yung UEFI niya. Pero ganun lang yung paraan ng pagpili dyan. Kapag gusto mong i-boot yung installer sa UEFI, piliin mo lang sa function key yung UEFI. Automatic na yun na magbuboot sa UEFI na Windows 10. So, yun lang. So, ngayon, kung pupunta ka na sa Mac, so hindi ko na ipapakita yun sa Mac dahil meron naman na Mac mga images. Nasubok ko naman na yun. O, ganun lang. So, kung Windows, kung may function key, pag pumili ka ng function key, tapos piliin mo lang kung UEFI or legacy. Tapos sa Mac, automatic na yun, magbuboot na yun sa Mac. Okay? So, yan yung laman ng all-in-one na sinishare ko sa inyo.